Yan, isa pong mapagpalang araw muli sa bawat isa sa atin. Yan, kamusta po? Salamat sa Panginoon sa araw na ito at tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong pag-aaral, sa ating pong morning devotion. Welcome po muli sa gawain ng Panginoon sa araw na ito. Ayan, so salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Salamat at nandyan pa rin po kayo. Ayan, no? At patuloy na sumusubaybay at nakaabang sa ating pong morning devotion. Ayan. Salamat sa Diyos sa muli sa pagpapatuloy ng ating gawain. Salamat sa mga kamanggagawa ng Section 6 kapastoran nangarap at nagnais na may pagpatuloy ang ating pong devotion, ating morning devotion. Ayan. So, salamat po sa mga kamanggagawa natin, mga nag-commit para po sa gawain ito at sa mga sa likod ng gawain ito, sa likod ng ating pong morning devotion, sa likod ng platform na ito. Ayan. Sa ating pong mga admin sa ating pong gawain. Salamat po sa inyong panahon at effort para sa gawain ito. Okay. Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating gawain sa pag-aaral sa aklat ni Santiago. Ayan. So last week napanood natin o napakinggan natin, nasubaybayan ang patungkol sa tawag dito, kung yun na nakatanda, the purpose of trials sa aklat ni Santiago. So, ngayon ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral patungkol sa Book of James. So, kung nasubaybayan po ninyo, napakinggan po ninyo yung unang part ng ating pag-aaral patungkol sa trials, the purpose of trials, yung ating pong pinag-usapan. So tayo mapalakas para mapatibay, para tayo kuminang, mapadalisay. Ngayon naman pag-uusapan natin how to overcome trials. Ayan. So lahat naman po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga pag-uusig, mga trials and testing sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Okay? Sa aklat po ni Santiago, James chapter 1 verses 2 yan, hanggang 4. James chapter 1 verses 2 down to 4. Ang sabi dito, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ayan. Sabi diyan, sabi ni James, okay? So, lahat naman tayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Iba't ibang uri ng pagsubok. So, kanya-kanya lang yung laban sa buhay, kanya-kanyang pagsubok sa buhay, pero ang mahalaga, alam natin na kasama natin ang Panginoon. Alam natin na may mga kapatiran tayo, kaya nga po may mga ganitong pagkakataon, alam natin na hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi marami din ang dumaranas ng mga pagsubok, dumaranas ng mga pag-uusig sa buhay bilang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Lahat ng Kristiyano, mananampalataya ay hindi exempted sa pag-uusig o sa mga pagsubok. Lahat ng Kristiyano dadaan dyan. Kung ikaw sa iyong buhay Kristiyano ay buong panahon mo ay masaya ka lang. Buong panahon ng pagiging Kristiyano, mula sa matagal na panahon ay Kristiyano ka, naging mabuti kang tao at naging masaya ang buong buhay mo mula noon hanggang ngayon, na hindi ka hindi ka man lang dumaan sa mga pagsubok sa buhay, matindi ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Siguro,
hindi ko man, kung mayroon man gano'n, no, ay medyo nakakamangha yun, ano. Pero sa Biblia kasi ang sabi, ano, daranas talaga kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok eh. Ngayon kung hindi mo din naranas yan ay magtanong ka din, ano. Kung ikaw naman sa buong buhay mo din nung ikaw ay nag-umpisang manampalataya sa Panginoon, buong buhay mo na ikaw ay naging Kristiyano, ay mula noon hanggang ngayon naman ay dumaranas ka ng pagsubok na parang hindi ka na nakalaya, hindi na ka nakaahon, hindi na umalwan ang pakiramdam mo. Medyo ano, questionable pa din 'yon, ano? So kasi laging balanse ang buhay. Ayan. So sabi ng Biblia, no? Kahit si James at kahit po sa iba't ibang mga account sa Biblia, nababanggit lagi yung patungkol sa mga pag-uusig, sa mga pagsubok sa buhay natin bilang Kristiyano. Ayan, ano, iba't ibang pagkakataon, iba't ibang sitwasyon, pero dumaranas ang tayo dyan. Ngayon, how to overcome temptation? Paano natin mapagtagumpayan o paglagpasan ang mga pagsubok sa buhay? Sabi diyan sa verse 2, mga kapatid, ayan, magalak kayo kapag kayo dumaras ng iba't ibang uri ng pagsubok. Unang paraan para malagpasan natin ang mga pagsubok sa buhay, mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay, ang sabi diyan ay be joyful always. Ano? Kakaiba, no, ang itinuturo ng Biblia, tinuro ni Santiago, ano, magalak kayo, mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Diba? Sino po sa inyo ang masaya kapag mayroong pagsubok sa buhay? Sino po sa inyo ang natutuwa kapag may pagsubok sa buhay? Na sino po sa inyo ang nakangiti pa din kahit na may bagyo, ano, na pinagdadaanan sa buhay, ano. So ang sabi, no, ng talatang ito, be joyful always. Yan, magalak kayo, ano, magalak kayo mga kapatid, sabi ni James. Ang sinusulatan niya ay yung lahat ng mga kapatid, yung mga kapatid yan ay kapatid sa pananampalataya. Okay? Magalak kayo mga kapatid sa inyong kapag kayo'y dumaranas ng mga pagsubok. Bakit nga kaya? Ano? Ang talatang ito nagsasabi, no? Kasi nga, kung nabalikan po ninyo, nasubaybayan po natin yung unang part ng ating pinag-usapan patungkol sa trials, kapag naintindihan natin yung purpose kung bakit may trials, ay matutuwa ka o magagalak ka o sasaya ang buhay mo kapag dumaranas ka ng pagsubok. Ayan. Kasi nga may purpose ang pagsubok eh. May purpose, may dahilan kaya ka dumadaan diyan. No, para lumakas ka, para tumibay ka, para dumalisay ka sa iyong buhay pananampalataya. So hindi madali yung mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Pero kapag alam mo ang dahilan kung bakit dumaranas ka niyan, ay masaya ka na tanggapin. Masaya ang kalooban mo sa likod ng iyong pagtanis, sa likod ng iyong mga pagsubok na pinagdadaanan, sa likod doon, mayroong ngiti. Sa puso mo, mayroong saya, alam mo sa loob mo, alam mo sa isip mo na yung mga pinagdadaanan mong iyan, may dahilan ang Diyos. Kaya magiging masaya ka. Lahat naman tayo nakakaranas ng ganyang pagsubok. Ano po? So kami po ay mag-anak, may mga kataon, mga nakaraan ay dumanas ng mga pagsubok. Ano? Mga malubhang sakit at karamdaman. Ano? So kapag kami po ay nakakaranas ng ganyan, hindi po namin iniisip kung bakit kami nakaka-experience ng gayon. Kasi ang lagi naming tinatanong, lagi naming pinag-uusapan, ano kaya ang plano ng Diyos after this? Ano kaya ang plano ng Diyos pagkatapos nito?
Yan. So, na-excite tayo, na-excite kami. Lord, alam namin, pagkatapos ng mga pagsubok na ito, mayroon kang inihandang mas magandang bagay. Kailangan lang talaga muna namin daanan. Okay? So, magagalak ka sa buhay mo, magagalak ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon, magagalak ka kapag dumaranas ka ng pagsubok. Magalak ka, kapatid, kapag dumaranas ka ng ganyang pagsubok. Kasi, alam mo na mayroong inihahanda ang Diyos pagkatapos ng mga pagsubok. Ayan. So, yun ang masaya po eh. Yun ang nagpapasaya sa atin eh. Yun ang masaya sa buhay Kristiyano eh, no? Kahit medyo may problema, kahit medyo may pagsubok, panatag ang kalooban natin. Panatag tayong malalagpasan natin ang mga bagay nito. Ito yung nagpapasaya sa atin eh. Ito nagpapasaya sa atin, yung alam mo na may plano ang Diyos kung bakit dumandaan ka dyan. Alam mo na malalagpasan mo yan. Ayan. Ito yung nagpapasaya, no? Alam mong may plano ang Diyos pagkatapos niyan, at alam mo rin na malalagpasan mo yan. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kayang lagpasan o hindi natin kayang lagpasan. So, yun ang nagpapasaya, yun ang nagpapalakas ang loob sa atin. Lord, alam kong na-anticipate ko at na-excite ako sa mangyayari sa akin after this ng mga hadlang o mga pagsubok sa buhay. Lord, natutuwa ako dahil alam kong hindi mo ako pababayaan. Ano? Yan yung kakaibang galak na bigay sa atin ng Diyos eh. Minsan ang hirap intindihin. Kahit ang mundo, ang mga tao sa paligid natin, hirap intindihin. No? Hirap din naman ipaliwanag. Hindi nila maintindihan eh. Pero tayo, alam natin yan. No? Lalagpasan natin yan at matatapos tayo sa ganyang laban. Ano? Sa tulong ng Panginoon. So, how to overcome? Be joyful always. And next is, stand firm in the faith. Be stand firm in the faith. Yan. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Yan. Upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Be stand firm in the faith. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. Magpakatibay lang tayo, no? Kasi may pag-asa at may pangako ang Panginoon sa atin eh. So wag tayong bibigay. Wag tayong pagugupo o wag tayong susuko. Do not give up. Be stand firm. Tatagan mo lang ang iyong buhay, tatagan lang natin ang ating pananampalataya. Minsan kasi dapat maging aware din tayo, no, sa buhay natin. Kung may mga pagsubok na dumadaan, may mga gusto kang gawin, tapos may mga hadlang na nangyayari sa buhay. Dapat maging aware din tayo kung ito kaya ay pagsubok lang ng Diyos sa akin kung ako ay tutuloy, o ito kaya ay gawa ng dyablo, gawa kaya ni Satanas para hadlangan ang aking gagawin. Okay? So, ito kaya ay, so dapat maging aware tayo doon, no? Ito kaya ang pagsubok kaya, yung mga bagay na gusto kong gawin para may humahadlang. Ito kaya ay hadlang sa akin para ako ay tumibay. Hadlang ito, gawa kaya, pagsubok kaya ito para kailangan kong lagpasan, ano? Para ako'y mas lalong tumibay. Ito kaya ay gawa ng dyablo para hadlangan na ako'y magpatuloy. Ano? Okay, hinusubok ka kaya kung kakayanin mo magpatuloy o hinahadlangan ka kaya para magpatuloy. Okay? Dapat maging aware din tayo. Ganun pa man, kung yun man ay pagsubok o hadlang, dapat mo pa rin lagpasan. Okay? So, kailangan mo pa rin magpakatatag, kailangan mo pa rin magpakatibay. Kung gawa man yan ng dyablo para hadlangan ka, magpatuloy ka. Kung gawa man yan ng pagsubok para subukin ka, magpatuloy ka at malalagpasan natin yan. Ano? So, kaya, huwag agad-agad basta panghihinahan ng loob.
Pag agad na parang iisipin na parang hindi yata gusto ng Diyos. O parang hindi yata ako pinapagpatulo. Parang hindi yata, parang gano'n, siyempre, lagi iisipin mo pa rin naman yun eh. Pero, lahat ng mga bagay na yan, lagi nating iisipin, kung yan ay para sa Panginoon, kung may mga hadlang man, bahagi yan. Bahagi yan ng iyong pagsubok sa buhay. Okay? Kung may mga sitwasyon din sa buhay na parang ang ganit, ang hirap, magpatuloy ka lang. Baka si Satanas ay gumagawa ng paraan para hadlangan ka, magtuloy ka lang. Kung dumadanas ka man ng pagsubok ngayon na parang ang hirap, parang ang ganit, pero baka paraan ng Diyos yan para mas lalo kang tumibay. So, stand firm in the faith. Okay? So, ayan. So, salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa atin pong morning devotion. Magpatuloy po tayo. Ayan. Share po natin sa atin pong mga kaibigan, kamag-anak, sa group natin, ang ating pong morning devotion, para sila din naman, hopefully, ay mapagpala sa atin pong ginagawang devotion. Okay, so salamat sa inyong panunood, pakikinig, at tuloy-tuloy na po tayo sa biyaya ng Panginoon na magtuloy-tuloy po yung ating gawain. So tayo po ay saglit na manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa isang napakagandang pagkakataon na kami nagkasama-sama sa ganitong pamamaraan, Panginoon. Kami nagkarinigan, nakapagpalakasan, Panginoon, sa isa't isa, buhat sa iyong mga salita. Salamat po sa mga paalala na bigay ng iyong mga salita para sa amin, para kami tumibay at lumakas sa aming pananampalataya, Panginoon. Lord, ano man po ang aming ngayong pinagdadaanan sa buhay, mayroong mga mabigat, minsan parang ramdam namin ang hirap, ramdam namin parang maganit, parang hirap ituloy, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na maging malinaw sa aming isip. Bigyan mo kami ng discerning spirit, Panginoon, kung ito po ba ay pinagagawa mo, kung ito po ba ay paraan para kami subukin, para mas lalong tumibay, o kaya naman paraan ito ng aming kaaway para kami hadlangan, para hindi kami magpatuloy. Lord, kaya pa man, tulungan mo po kami na to pursue, Panginoon, ang anumang mga pangarap namin sa buhay, mga gusto namin gawin para sa inyo, para sa gawain mo, Panginoon, at para mapalakas ang bawat isa. Panginoon, patatagin mo po kami, palakasin mo kami, tulungan mo po kami na hindi kami susuko sa anumang hamon, sa anumang laban na aming pinagdadaanan ngayon sa buhay. Pagpalain mo ang aming pong mga kapatid na nakikinig at nanonood, Panginoon, sa araw na ito. Bless them, Lord God, and guide them. Ano man po ang kanilang sitwasyon ngayon sa buhay, ang biyaya mo ay sumagana sa kanilang mga buhay, Panginoon. So, kung sila man po ngayon ay nasa banig ng karamdaman, ibangon mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, maranasan nilang kagalingan. Kung sila man po ay mayroong mga matitinding pangangailangan, financial, Panginoon, I pray in the name of Jesus, nibuhos mo ang biyaya mo sa buhay nila at maranasan nilang pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sa araw na ito, Panginoon, I pray, Lord God, na nawa po matanggap namin ang inihanda mong biyaya sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po sa pagmamahal, aming Diyos, Ama. Salamat, Banal Espiritu, sa inyong patuloy na paglilinis, paggabay, pagtutuwid, at pag-aayos ng aming buhay. Salamat, Panginoon Kristo, sa tinapos na trabaho mo sa krus at ang kapangyarihan nito at tagumpay nito para sa amin. Salamat po ng marami. Ito pang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.